Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ang paksa na gusto ng Ama pabuksan sa atin ngayon tungkol sa mangangaral pagdating sa relihiyon. Ito dapat ang mga pare, mga pastor, kamanggagawa, mga ministro, alam na dapat nila ito legally. So, sabi kasi dito, sa kalooban ng Diyos, your will be done. Ama namin na sa langit, sa 6:39, 6:9 to 13 of Matthew, Ama namin nasa langit ka. May ama na sa langit. Dakila yon. Hindi taga mundo, tulad ng Papa sa Roma, mga paring Katoliko, mga tao, dito lang sa mundo. Makalangit na ama. Makalangit na ama, dakila ho. Pakabanalin ang iyong pangalan. Turo po to mismo ni Hesus Kristo na ating Panginoong anak ng Diyos. Masunod, dumating nawa ang iyong paghahari sa aming puso, hindi sa lahat, sa ating mga puso, at masunod ang iyong kalooban, Ama. Kanyang kalooban masunod, taga-langit, hindi taga-mundo, hindi tao, hindi anghel. Ngayon, nagtaka lang ako, bakit umaabot na ngayon sa 46,000 sect o sekta sa buong mundo? Karamihan mula sa western countries, kung saan napaloob ang Amerika at Europa, at parte ng Europa ang Italy, kung saan ang siyudad na Rome nakikita natin ngayon mula noon. Ito kapatid, sabi, basahin natin sa Hebreo 1, versikulo 1 hanggang 3, basahin natin para maliwanag. Ito, sa dating Biblia, pareho naman sa magandang balita. Sa chapter 1, verse 1 to 3. Ang Diyos na Ama na sa langit, dakila, takalangit. May mga ama dito sa lupa, tagalupa lang. Diyos ito, Ama, Ama ni Kristo. Ang Diyos nagsasalita o nagturo noong unang panahon sa ating mga magulang. Sino po ang mga magulang tinutukoy dito? Walang iba, mga Hodyo, mga Israelita. Noong sinulat to ni Pablo. Sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Diyos nagturo sa mga Israelita sa lahat ng mga henerasyon sa pamamagitan ng mga propetang Israelita. Mga Israelita din. Ngayon, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito, mga plural, na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Yun ang kalooban o gusto ng Diyos sa langit. Siya magturo sa mga apostol ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak, walang iba kundi si Hesus Kristo, na siyang italaga na tagagmana ng lahat mga bagay, na sa magitan naman ay ginawa ang sanlibutan. Ito si Kristo. Ituloy natin. Palibhasay, siya sinag ng kanyang kaluwalhatian or greatness, the image of His glory or greatness. At tunay na larawan ng pagka-Diyos.
at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita. Makapangyarihan sa salita ang anak ng Diyos. Na kanyang kapangyarihan. Makapangyarihan siya sa salita. Ang kanyang mga magawa na paglinis ng kasalanan natin ay lumuluklok sa kanan ng karangalan na kaitas-taasan. Anong ibig sabihin nito? Noong unang panahon, sa mga Hudyo o mga Israelita, ang Diyos nagturo noong unang panahon sa pamagitan ng mga propeta, katulad ni Moses hanggang kay Malakyas. At nagsalita sa atin ngayon mula sa Israel at sa mga hindi Israelita, katulad ng mga Hebreo, sa kanyang anak. Nagturo ang anak sa mga Israelita. Atin ngayon, mga Israelita, na siyang italaga na sa pamagitan ng mga bagay na sa pamagitan naman niya ginagawa ang sanlibutan. So, ito sa batas, importante sa legal na interpretation, importante ang time. May panahon ng Diyos na Ama nagturo sa mga Israelita noong unang panahon. Noon yun. May panahon tapos na, past tense na. Sa panahon ng apostol, sa unang siglo o sa 1st century AD, nagturo din ang Diyos sa pamagitan ni Kristo sa bawat panahon noong unang panahon. Parating na sa tiempo ng mga apostol. Wala pang naipong aklat. Wala pang naipong kumpletong aklat ang Ama. Sa basahin natin uli naman ang 2 Peter 3 verse 1 to 2. Ito ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinulat ko sa inyo, sabi ni Pedro. Sa dalaway, ginigising ko kayo sa inyong tapat na pag-isip. Tapat to, hindi traidor. Tapat, hindi traidor. Pag-iisip. Sa pamagitan ng pag-alaala sa inyo, sa sulat ni Pedro sa kanila. Upang maalala ninyo ang mga salitang sinasabi noong una ng banal na propeta at utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng inyong mga apostol. Utos. Ang utos inihatid sa atin ng Diyos sa pamagitan ng mga apostol, mga Israelita. Sa legal, hindi mo pwedeng bawasan, hindi mo pwedeng dagdagan. Sa Deuteronomy 4 verse 2. Wala pa rin kumpletong aklat ito nung sulat ni Pedro. Sila mga apostol, unang nag-influensya sa mga tao na sumangguni sa mga sulat ng mga propeta. At ang utos manggaling sa kanila. Sabi ni Pedro, tinuturuan ng Diyos na Ama, sinusulat niya. Ngayon, unang panahon, mga prophetic time. Sa 1st century AD, apostolic time. Apostolic time. Una-una,
prophetic time, sa panahon ng mga propeta. Ang Diyos nagtuturo. Ngayon naman, apostolic time sa unang siglo. Hindi mga propeta noong unang panahon. Mga apostol. Ang utos, sabi ng Apostol Pablo, ngayon, ang utos ng mga apostol, yun ang bagong tipan. Nakahula sa Jeremiah 31 verse 34 verse 31 to 34. Ngayon, tempo lang ha. Nung unang panahon, sa panahon ng mga apostol, meron silang mga co-laborer o co-workers, kamanggagawa. Mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, wala pang kumpleto aklat, wala pang kumpleto. Mga guro, pare-pareho ang turo sa iba't ibang parte ng Middle East. Pare-pareho. Ang mga apostol lang sumusulat. Ang turo na sinusulat sa atin para mababasa natin ngayon sa buong mundo. Ngayon, walang apostol, walang propeta nakikita sa atin nakita ang aklat ng Panginoon. Pati Muslim, pati Katoliko, pati Protestante, hindi nakita doon. Hindi na nakita. Bakit? Hindi na alam may aklat pala ang Panginoon, ang Ama. Ngayon, sino magsabi sa atin sa aklat ng Ama? Ngayon, mula sa Amerika, sa Western countries, sa kanluran, sa linubugan ng araw, walang nakikita sa aklat ng Panginoon. Walang nakakita sa aklat ng Ama. Kasi hindi na alam. Mga pastora sa Amerika, hindi nakita doon. Mga pare sa Europa, taga-Europe ang Roma or Italy, part of Europe. Mga Briton, mga German, mga France, sa Pransya, mga Griego, pati mga Hodyo, mga Israelita, mga Arabo, walang nakikita sa aklat ng Ama. Walang nakikita sa aklat ng Ama. Akala na, ang Biblia, yun ang aklat ng Ama, hindi yun. Ang Biblia, hindi po yun aklat ng Ama. May Biblia ang Katoliko, may Biblia ang Protestante. Wala sa kalam 46,000 sekta na. Bakit? Ganon makapangyarihan ang Diablo. Diablo, mapandaya. Madaya ka talaga. Akala mo sila santo, mga pastor, santo, mga pare, banal, naloko kayo, mandaya ka. Alam mo yung ibig sabihin ng mandaya? Akala mo totoo, yun daya. Pag mukha siyang adik, hindi yung daya. Walang gusto sa adik. Mukha silang rapist. Mukha silang kriminal. Mukha silang drug addict. Mukha silang terorista. Ha? Pag mabait ang tao, ayun, may daya. Kasi lahat ng manluloko, wala manluloko na siga. Mabait yun. Akala mo naawa ka. Naantik ang iyong puso. Kasi madaya. Akala mo anghel, madaya pala yun. Na-scam ka pala, na budol-budol ka pala. Ngayon, yun ang demonyo ang target natin dito. Si Satanas. Alam nyo kasi, sa sabi ng Diyos, sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2, ang mga demonyo magturo sa tao. Sila magturo sa pagitan ng mga taong sinungaling. Tao din ang gagamitin nila. Sabi ng Diyos. So, hindi nakapagtataka kung bakit maraming sikta. Kasi, kung alam naman ng tao na ang Diyos magturo, hindi na dapat maraming sikta.
Kasi, ito unang timpo, prophetic time, tapos apostolic time. Nung namatay ang mga apostol, may dumating. Basahin natin. May dumating. Hindi tuloy-tuloy ang pag-aaral ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos kay Pablo. Sabi ng Katoliko, tuloy-tuloy daw. Kaya, kailangan daw, sila na papa sa Roma, tuturuan ng pare-pare, pabaliktad. Tuloy-tuloy daw. Hanggang matis ang mga apostol. Hindi ho. Basahin natin sa mismong aklat ng Katoliko, Magandang Balita, Biblia, sa bagong version. Sa 2 Tesalonica 3, 5 hanggang 13. Ito, sa panahon ng Apostol Pablo, sa mga Tesalonica, sinusulat ito. Hula po ito ni Pablo na may gabay na Ama sa langit. Patnubayan niya, nawa kayo ng Panginoon upang lalong ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at katatagang nagmula kay Kristo. Mula kay Kristo. Mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa turo na ibigay namin sa inyo. Tamad pala ang ayaw sumunod sa turo ng Diyos. Bakit? Halimbawa, ako ang iyong ama, mag-utos sa'yo, anak, ito gagawin mo. Hindi mo sunod, tamad. Ayaw sumunod, tamad. Ang lahat hindi sumusunod, tamad. Kahit saan mo ang gulo, titingnan. Tamad kasi. Alam niyo ang dapat ninyong tularan, ang aming ginawa. Hindi kami mga tamad na kami kasama ninyo. Basahin natin. 2 Tesalonica 3:15. Ito. Hindi ba ninyo natandaan? Hindi ba ninyo natandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama niyo pa sa mga taga-Tesalonica. Hindi pa nga lamang nangyari ito dahil may pumipigil at alam niyo kung ano iyon. May alam pala ang mga taga-Tesalonica sa turo ni Pablo. Alam niyo ba ito? Lilitaw ang suwael. Lilitaw. Tamad. Suwael. Pagdating ng takdang panahon. Kailan ba itong takdang panahon? May lilitaw sa takdang panahon. Ang mga tanong nito kung kailan itong takdang panahon. Legal. Hindi philosophical. Ngayon pa man ay gumawa ng hiwagang kasamaan at mananatiling ganyan hanggat hindi naalis ang humahadlang sa kanila. May litaw. Ulit, ngayon pa man ay gumagawa na ng hiwaga ng kasamaan. Ibig sabihin, ng kasinungalingan. Maraming bandaya. At manatiling ganyan hanggang di naalis ang humadlang sa kala. Habang buhay ang apostol,
hindi sila maging matagumpay. Pag naalis na mga apostol, katulad ni Pablo, doon sila magtagumpay. Doon sila lilitaw, hayagan, publicly. Pagkamatay ng apostol, doon lilitaw, taklang panahon. Ulitin ko, ngayon pa man, sa magandang balita, Biblia ng Katoliko pang aklat. Ngayon pa man, ay gumawa na ng hiwaga ng kasamaan, mga kasinungalingan, ang manatiling ganyan hanggang di naalis ang madlang sa iyo. Medyo pa sikito pa, hiwaga pa. Ngayon, harap-harapan na. Malangin ka, Maria. Kami ang papa sa Roma. Gago. Mga emperor, paluhurin namin, ang hari, paluhurin namin. Pati Pilipinas. Ang iba, kumalas na. Ito, ha? Makapangyarihan ito, suwail to. Basahin nyo ang Biblia. Wala sa masama makunawa. Salamat sa Diyos. Nag-aral po ko ng legal. Ngayon pa man, may gumawa ng hiwaga. Manatiling ganyan hanggang di naalis ang walang. May humadlang pa kasi hindi na matalo ang apostol sa debate. Kakalabanan sa apostol habang buhay sila. May Kristo sa kalang puso. Mga anak sa ng Diyos. Makapangyarihan sila sa salita. Ngayon pa may gumawa na ng kasamaan, ng kasinungalingan, at manatiling ganyan hanggat hindi kami naalis. Naalis sa mga apostol, namatay sila. Mula noon, may dumating na papa sa Roma. Si Pedro daw, ang papa sa Roma. That is not factual. That is just based on the tradition. Parang ito, tradition, based on tradition. Ito, ang ina mo, ikaw ang magdisimulan sa anak. Ang ina, ang biyenan, makialam sa pamilya. Yun ang traditional. Yun ang tradisyon. Makialam sa mga biyenan. Pero sa turo ng Diyos, ang ama, ang haligi ng kayang bahay. Hindi biyenan. Ang ulo ng asawa, hindi biyenan, kundi ang kanyang asawang lalaki. 1 Corinthians 11 verse 3. Turo ng Diyos yan. Yun ay hindi traditional. Yun ay biblical. Iba ang biblical, iba ang traditional. Ha? Iba ang traditional. Ito. Iba ang biblical. Tulad yan yun. Mga babae, para sagot sa lalaki. Yun ang traditional. Yun ang taong ugali. Mga tao, hindi mga Diyos na ugali. Mga taong ugali. Laban sa Diyos Ama. Rebelde. That is not biblical. Ang babae, tumahimik sa aral. Ang ulo ng babae, ang lalaki. Kung Kristiyana ang babae. Marami ngayon, pati ang babae, hindi ba marunong magbasa ng aklat? Buo din. Pasigaw. Gago. Walang hiya. Ako kasi, parang matapang, ano to, walang hiya ang babae to. Pag lalaki ko, ano, nituruan ang babae yan? Nag-aral ba ng Biblia? Aklat ng Diyos yan? Sawatain mo agad. Hindi sa Diyos. Demonyo babae yun. Ang lalaki, banal. Santo Papa sa tahanan. 4:6 of Ephesians. Hindi pare. Hindi Papa sa Roma. Ang ama na banal, ang Santo Papa nasa langit. May Santo Papa din sa mundo, mga lalaking asawa. Ito. Lilitaw. Ngayon pa man ay gawa ng kasamaan. Kung naalis ang hadlang, mga apostol, malantad ang suwail. Pagkatapos ng mga apostol, malantad ang suwail, rebelde, makapangyarihang mangangaral ito. Ngunit, pagdating ng Panginoong Hesukristo, patayin niya ang suwail, ang kapahamakan.
Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pagkita ng kanyang nakasilaw na liwanag. Si Kristo ang papatay nito. Si Kristo ang papatay nito. Hindi pastor ni pare. Siya mismo. Makapangyarihan itong suwael pagkatapos ng mga apostol. Ito ko, ang time, pagkatapos ng mga apostol, malantad. Pagkatapos, malantad. Sa galit ng Diyos, si Kristo ang papatay. Ito'y makapangyarihang mga na umiral ng panahon hanggang ngayon. Walang iba papa sa Roma. Walang iba papa sa Roma. Magdebate sa legal. Ang palawang nito maunahan sa legal. Legal, hindi philosophical, hindi theological. Legal. Base sa interpretation ng batas. Na pinag-aral ng judges ng justice sa Supreme Court at sa mga abogado. Itanong sa abogado, kung di pa papasal ibig sabihin nito. Makapangyarihan. Suwain nga. Sabi na, ako ang papasal, Holy Father. No. Kaya, nadaya ang mga Katoliko kasi walang aklat ng unang panahon. May aklat man, hindi makabasa. Hindi makabasa kung may aklat. Latin Vulgate. Latin yun eh. Sabi ng Diyos, basahin ang aklat sa buong mundo. Sa 34:16 o Bisaya. Wala makaintindi sa Latin. Mga Romano lang. Patayin pa ang magsalin sa iba't ibang wika. Katulad ni William Tyndale. An attempted assassination kay King James. Paglitaw ng Suwael, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Yung Papa sa Roma, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya hanggang ngayon, mayroon pa rin Katoliko. Ilang siglo na. Sabi na Apostol Pablo, pag alis nila, may lumitaw na Suwael. Sino kaunahang sikta na may Papa sa Roma? Sino kaunahang sikta na hintil? Hindi Israelita. Hindi Israelita ang nangunguna. Ha? Sinong una ng sikta na mga hindi taga Israel? Yun pa ang Roma. Yun ang Roma. Ihambing mo sa mga ngaral sa buong mundo, yan ang tanging nagsasabi na siya banal na Ama. Santo Papa. Pag Santo Papa ka, tagalangit ka dapat. Hindi taga-mundo. Isa lang ang sutok sa Papa natin, tagalangit, sabi ni Kristo. Sa 17:11 of John. Banal na Ama. Tagalangit ho yun. At may mga anak na may Espiritu Santo, hindi Espiritu Tonto. Mamaya kauted, pati pastor, pati kagagawa, pati ministro, kasali sila. Siya ay pwersa ng demonyo. Bakit? Ang turo na sila magturo pa rin para sa Papa sa Roma. Pero iba ito. Pagkatapos sa apostol. Talagang Papa sa Roma. Kasi sila ang unang pangalang reliyon na sulpot pagkatapos ng mga apostol. Yung mga protestante ngayon, mga Muslim, bago lang yan. Nauna na ng Papa sa Roma. Nag-ibento ba si Pedro daw? Gago. Hindi mabasa. Sa history, sa Wikimedia, traditional. Tradition lang. Iba ang tradition, iba ang biblical. Paano lang nakakagala ng tao? Hindi turo ng Diyos. Hindi makadiyos sa kaugalian. Ito. Paglitaw niyang Suwael, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Maling patunayan.
sa magitan ng gawa, Titus 1:16. Gagawa siya ng lahat ng uri ng papalinlang na mahimala at mga kabalaghan. Tulad ng Maria na nagawa ng himala, lunguha ng dugo, napalaya sa demonyo sa pangalan ni Maria, tanga, gago. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. Akala mo, santo, banal na aso pala, banal na hayop, pumapatay. Bakit pumatay siya? Kasi sila sa powerful noong unang panahon. Takot ang mga hari, mga emperador, takot sa papa sa Roma. Read history. Read the history. Ito gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga papahamak dahil ayaw nilang mahalin ang Diyos, ang katotohanan ang katotohanan ng Diyos na makapagligtas sa kanila. Dahil dito, hayaan ng Diyos. Dahil dito, hayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng suwail na kamalian at maniwala sila sa kasinungalingan. Kaya, maraming katoliko talaga. Universal, buhat pa ng unang panahon. Buhat pa ng unang panahon. Marami ng katoliko. Buhat pa ng unang panahon. Sabi ng Diyos, hayaan silang malinlang. Hayaan na kayo. Madaya. Sabi ng Diyos kay Pablo, na ating mababasa. Sa gayon, parusahan ng lahat na natuwa sa magawa ng kasinungalingan o kasamaan na maniwala sa hindi katotohanan. Ang pananalan natin dapat ang Diyos, ang salita ng Diyos. Inakita lang dito na pagkatapos ng apostol, darating ang Papa sa Roma. We apply it in reality base sa gawa. Yun ang judgment. Base sa gawa, hindi sa salita. Sabi ng pare, saan mabasa? Ay, wala mabasa na tutukoy ang Papa sa Roma. Pero may mabasa ang gawa. Hatol tayo sa gawa. Sabi ng Diyos. Sa gawa ang hatol. Ang gawain na ayaw ipabasa ang aklat. Pupatayin. Pati hari. Sino makapigil sa kanila? Pati emperador. Ang emperador, yung mga tao na sumasakot sa maraming hari. Takot. Sa Papa sa Roma. Sunugin ang buhay. Takot. Sino makapigil sa kanila? May makapigil ba? Nakahulat sa Revelation. Sino makapigil sa halimaw? Halimaw nga siya. Yun ang halimaw. Suwael. Bumatay. Walang awa sa tao. Imagine nyo kung ang magulang nyo, ang asawa nyo, ang kapatid nyo, ang anak nyo, susunod. Tao. Pati nga pusa. Hindi. Ngayon, animal abuse. Sila, can you imagine that? History? Patayin ang tao. Maraming libon-libong tao. Hayop ang Diyos to. Hayop. Harap-harapan. Ambay amin. Hindi siya mula anek manaya ka. Maganda ang kanta pag Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mandaya. New Year daw. Tanga. Wish you daw. Ave Maria. Bakit ko gusto ipapansin inyo? Imbes sa Diyos ka manalangin,
doon ka Maria, tao. Sino sabi doon? Sila lang. Wala mabasa. Wala mabasa. Sabi ng Diyos, huwag humigit sa nakasulat. Ito kontent. Nasital na, biblically, na pagkatapos sa apostol, may dumating. So, may kapangyarihan sa taas. May kapangyarihan sa taas. Hanggang ngayon, Mandaraya. Sino ang makapagligtas sa atin sa harap ni Satanas? Tao? Anghel? Hindi. Pati anghel na daya ni Satanas, maraming anghel. Tao pa kaya? Ngayon, hindi totoo ang turo ng Roma na tuloy-tuloy. Naniwala kayo doon, di ba? Naligaw kayo. Akala ko dati, totoo. Nagligal ako, doon ko nanawa na this is not legal, that is unjust. Sinungaling. Sa debate, nahawag ko sa ayaw. Ayaw na. Ako lang mga ngangaral, nalantad talaga, naka-live ako. Ako lang. Kahit sino pa sila, kahit professional pa, wala ko pag-alam. Ako, Diyos, sila hindi. Sabi kasi ng Diyos yun. Sa 82, versikulo 7. Sabi ng Diyos yun, ang gusto. May unawa kami ng Diyos, baka may debate. Debate. Hindi kami anak ng Diyos, kundi kami debate. Never. You cannot judge the forces of demons. When you become a judge, you must be brave. And you should know the language of God. You have the verses. Ang maramdaman mo sa puso. Manghina ako kung wala akong kalaban. Gusto ko may kalaban palagi. Mga demonyo. Mga alakan ng demonyo, mabulang propeta at bulang apostol. Bulang Kristo. Matthew 24:24. Yun ang gusto ko. Ayun ang gusto ng Diyos. Mga sinungaling. Sabi ng Diyos sa 1 Corinthians 1:19, nasaan na ang mga debatista? Nasaan na kayo? Hinahanap ko ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos sasama ang mga anak ng Diyos katulad ko. Siya ang aming Ama. Ngayon, nung unang panahon, naturo ang Diyos sa mga propeta. At ngayon, sabi ni Pablo, sa pagitan ng anak. Ngayon, in this 21st century, direkta na ang Diyos sa turo ngayon. Direkta na. Direkta na. Yun ang magandang balita. Direkta na. Yun naman ang pinigilan ng demonyo. For many centuries, pinigilan ng demonyo. Ang turo sa atin, ang Church Magisterium, Papa sa Roma, pare, gago, tao. Noong na panahon, nagturo ang Diyos sa pagitan ng propeta, indirect, hindi direkta. At noong unang siglo, nagturo ang Diyos sa atin sa pagitan ni Kristo, sa mga apostol, at mga Kristiyano noong unang siglo. Ngayon, hindi pa rin direkta. Noong ba? Sa propeta, apostolic, hindi pa rin direkta. Hindi pa rin direkta. Ngayon, ang Diyos nagturo sa atin, direkta. Sa mga anak lang. Sa mga anak lang ng Diyos na gusto lang maging anak. Kung hindi mo nanawa, hindi ka kinakasapa ng Diyos, kinakasapa ng Diyos. Kasi tamad ka eh. Pagbasta pa lang, wala kang binabasa, gago. Hindi mo daya ang Diyos. Hindi mo daya ang Diyos. Ulit. Noong unang panahon, nagturo ang Diyos sa isalita, indirect. Hindi direkta. Mula sa Israel hanggang sa labas sa Middle East, ang Diyos natuturo sa pagitan ni Kristo at mga apostol. Ngayon, 21st century, ang Diyos natuturo sa atin, aklat pala ng Panginoon yun. Aklat ng Panginoon, hindi Biblia. Hindi Biblia. Maghanap ka na ng sekta, naturo sa inyo, may aklat ng Panginoon.
Pati ang dating daan, Biblia ang tawag nun. Kahit Solano. Pastor, kamanggagawa, pare, Biblia. Ang tanong ko, turo ba ng Diyos yan? Ikalat sa atin. Nakalat din sa atin, Biblia? Sabi ng Diyos, sa atin? Totoong may Biblia, hindi inipon. Sa 2:4 ng Timothy verse 13. Biblia, hindi inipon. Mga aklat. Latin, Biblia. Ngayon, mahalaga ito. Kailan ba naturo na ang Diyos direkta? Ulit, kailangan turo ang Diyos direkta. Walang pastor na turo ng direkta. Walang pastor, walang kamanggagawa, walang ministro, walang pare na turo na ang Diyos na turo direkta. Maghanap ka. Iharap po sa akin lang, pastor, no? Ministro, no? Kamanggagawa, no? Ang Diyos direkta mo turo. Ako, napansin ko, mga tao pa rin makinig sa mga pastor. Mga aklat na, pastor pa rin, tamad. Hindi ba yun insulto na sa Diyos? Hindi ba yun insulto? Mas gusto ko makinig ng music. Kasi ang Diyos insulto sa harapan ko, gago. Makinig ka doon. Saan sabi, ito ha? Ang Diyos direkta na umusap ngayon. Basahin natin talata. Sa Isaiah 34 verse 1. Direkta. Ngayon ay direkta na. Yun ang magandang balita. That is a grace. Bigyan sa atin ng Diyos. That is a grace of God. When Jesus Christ came, He is full of truth and full of grace. 1:14 of John. Ito ngayon. May akat ha. Ito. Sabi ng Diyos. Basahin natin. Isaiah 34 verse 1. Magandang balita. Lumapit kayo mga bansa. Mga bansa na. Ha? Lumapit kayo mga bansa. Mga Israelita at hindi mga Israelita. Makinig kayo. Sino pakinggan? Diyos na. Buong bayan na balatang tao na. Sa buong mundo. Noong unang panahon, sa Israel, hindi pa buong mundo. Sa Middle East, hindi pa buong mundo. Sa Gitnang Silangan, hindi pa buong mundo. Pag buong mundo na pag-usapan, ang Diyos pa rin siya magturo. Pag buong mundo na, Diyos na. Hindi pare, hindi pastor, hindi kamanggagawa, hindi ministro. Yun ang lahat ng kasalanan gamitin sa Satanas. Di ba tagumpay? Sa malaking siglo? Ngayon, halik kayo at pakinggan nyo ang aking sasabihin. Ako magsalita. Aking sasabihin. Kayong lahat, nasa ibabaw ng lupa. Ito, sa 16. Sa aklat ni Yahweh, hanapin at basahin. May aklat pala sa buong mundo, sa ba't ibang wika. Bawat bansa may kanya-kanyang wika. Walang babasa na hindi naunawaan. Babasahin mo ang naunawaan mo. Tagalog tayo. Filipino, Bisaya. Waray. Japanese. Chinese. Buong bansa na kasi. Sa bawat bansa may iba't wika. Ang Diyos magturo. Makat na. Noong unang panahon, nagturo ang Diyos sa mga Israel sa pagitan ng propeta. Noong unang siglo, nagturo ang Diyos sa Middle East sa pagitan ng Kristo. Sa pagitan ng apostol. Sabi sa 2 Peter 3 verse 1 to, alalahanin ang sinasabi ng apostol at mga propeta. Ngayon, may akata, kumpleto. Makinig kayo sa akin. Yun ang direkta. Directly, hindi indirect. Yun ang direkta. Ang Diyos mismo, ang Diyos mismo, God Himself, our Father Himself, will teach His children all around, worldwide. Ayusin muna natin kasi medyo mawala ang internet. Ito itong sa aklat ni Yahweh,
kinukunta na to na Katoliko. Nakadebate ko dito si Jando Alabado na punto por punto. Napaya siya. Kasi binakabal ko sa 29 ng Isaiah, verse 18, na aklat talaga ito ng Panginoon. Dapat bingi makarinig, mga bulang lang kita. Tulala siya dito. Ito naman, sa 6:13 pa lang, dito ang mahayop nito, sabi na hayop nito, hindi. Mali ang salin na ginamit niya sa Latin Vulgate. Sa 13 pa lang, ito pasahin ko. Tingnan mo itong demonyo, mga Katoliko, ito, turo ng mga papa sa Roma. Ha? Ito ebidensya natin. Magharap-harapan ka sa korte. There is no justice without a truth. Sa legal at saka sa evangelical. Sa 49, sa 59 verse 14. Ito. 13. Basahin natin sa 13. Sabi kasi John Alabado, na Katolikong Libertista na galing sa SDA, kinatakutan ng Libertista ito, napahiya sa akin. Salamat sa Diyos. Ito. Sila na aklat naman noon. Aklat naman noon. Kaya nga, sinasabi ko, walang pari, pastor, ministro, nakita sa aklat ng Panginoon. Ang tawag po ng Biblia, hindi po yun. Sa legal, bawal po yun. Bawal yun, hindi sinabi ng Diyos. Ang wag humigit sa sulat. May Biblia noong unang panahon, hindi inipon. Ang libris domini, yun ang inipon. Huwag humigit sa kasulat. Nakarating sa atin, libris domini, hindi Biblia. Mali po yun. Sabi ng Diyos. Ito, direkta. Sa ating puso nangungusap ang Diyos. Base sa Jeremiah 31 verse 31 to 34. At 8:13 hanggang 13 ng Hebreo. Ito. Isitan natin. Kasi baka malito ka ng Katoliko dito. Madaya sila. Akala mo banal? Hindi, hangal sila. Mga adik nga eh. Mga hindi matino mag-isip. Buang yun. Pati papan sa buang yun. Ang niwala sa buang din. Ang niwala sa bulag din. Ang bulag, kapwa inakay ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. Sa 15, verse 12 to 15 of Matthew. Ito ngayon, kapatid. Nataka ko yun. Nakinig, pastor, gago. Gago gawa yun. Insulto na sa Diyos talaga. Ha? Magbasa ka ng aklat, sabi ng Diyos. Wala kang unawa, hindi ka takot sa Diyos, dahil ka takot sa yung gagawa. Insulto sa Diyos, wala bang ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso? Gago. Kung nakinig ka sa kanila, ibig sabihin nadaya ka. Ito, buti lang ako legal. I understand biblically at legally. Not philosophically. Ito Sa 13, basahin natin. Sabi ni Jando Alabado, may live ako na-capture ko na sa aking live sa video. Dinaload ko na. Sabi niya, hayop doon yun. Naniwala sa papa sa Roma, tanga, gago, adik din, buang. Magharapan sa live uli. Kung kaya pa niya, 2 bisis nagharapan. Puro sablay. Puro takbo. Mali bilis sa ginagamit. Hindi na alam legal ako. Ito. Pinagalitan ko sa nung tumatawag sa akin. Hindi nakasagot sa pa rin. Walang Hebreo. Nakinalap. Saan yung history? Tanga, gago. Ito. Tubuan ng damo ang mga palasyo at mga panlilang bayan ay titirahan ng mga asong gubat at buwan. Palasyo pala yun. Hindi pala aklat. Gago. Hindi nanawaan. Gumamit sila ng New Living Translation, the Animal Book. Gago. Living. Katoliko nag-interpreta. Mali din. Gago talaga. Madaya. Mahal na mahal. Sabi sa Revelation, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. 21 verse 8 of Revelation. Laban sa Diyos ang kanang kaso ng sila talaga may kapangalan ng Diablo. Ito, sa dating Biblia, basahin natin. Nasitan na, hindi yun talaga akatunon. Sabi na, hayop to, hayop palasyo eh. Doon sa palasyo na puta. Yun pa, simbolika sa palasyo, hindi sa aklat.
ito sa dating Biblia, tamang salin. Ito basahin ko sa dating Biblia. Kung ito totoo. Hindi mali, translation. Ito Biblia ang taon na. Kayo magsalapit kayong lahat sa mga bansa upang makinig at dinggin ninyo mga bayan, dinggin ng lupa at talabutan at ang bagay na nagsalita dito. Dinggin ang Diyos. Magsalapit kayong mga bansa sa akin upang makinig sa akin. Sa katulong mga balita, akin, ninyo sa akin. Binabasa ko kanina. Ito. At tinika ng tubo ang sa mga palasyo, ang mga lipay sa kutang yaon ay magiging tahanan ng mga tsakal, mga hayop, luban ng mga abestos, at maraming mga hayop. Sabi ni Jando, aklat ng hayop, tanga, gago. Contextual, Jando, labano, kompleto. Binabawasan. Mali pa ang pagsali niya. Ito, sa 16. Inyong saliksikin ang aklat na pala, ang Diyos ang pagkakalan sa bawat bansa. Ang Diyos magturo ngayon. Ito, saliksikin ang aking aklat at inyong basahin. Ako magturo directly. Tapos sa mga apostol at mga pumita, mga susulat. Tapos na sila sumulat. Huwag bawasan, huwag lalagan. Deuteronomy 4 verse 2. At saka 1 Corinthians 4 verse 6. Inyong saliksikin ang aklat at inyong basahin. Hindi Quran, hindi katekismo, hindi pastoral books, hindi pasogo. Aklat ng Panginoon, hindi tao. Ako ang Diyos magturo, hindi pastor, hindi tao. Hindi ministro, hindi kamagagawa. Hindi pare, hindi papa, tanga, gago. Yun ang negosyo, yun ang business ng Diyos. Mind your own business. Yun ang trabaho ng Diyos. Siya magturo sa buong mundo, sa iba't ibang wika. 24 times a day, 24/7 a week, and 24 hours a day. Kahit sa CR ka, kahit patulog ka, kahit kumain ka, always God can teach us everywhere we want. Wherever we are. Whenever we like to read His books. At kung kulang ka ng karunungan, ang Diyos patanong sa kanyang aklat. James o Santiago 1 verse 5 to 7. May tempo nung unang pagturo, nung unang parang pang-isalita mga propeta. Si Kristo, mga apostol. Ngayon, ang Diyos mismo magturo. Siya, isa lang, siya lang. Sa pangalan ni Kristo. Sabi kasi ni Kristo, ituloy mo natin. Inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon. At inyong basahin, kahit isa sa mga ito, hindi magkukulang. Walang nangailangan ng kasama. Sabagat, inuutos ng aking Espiritu at iipon sila sa kanyang Espiritu Santo. Ang nagturo sa mga pumita at mga apostol, Espiritu Santo. Yun na nag-ipon. Yun din ang nagturo sa atin ngayon. In this 21st century AD. Nakarating sa Pilipinas. Ang sa inyo, nagdala kayo ng pastor galing sa Amerika, galing sa Roma, tanga, gago. Kung bumo kayo, kayo na lang. Kung bumo kayo, kayo na lang. Huwag kami. Magdebate tayo. Bawal ang filosofiya. Bawal ang teologiya. Biblical at legal. Hindi filosofical. Ang filosofi, bawal pa. Colossians 2:8. Walang pare, walang apostol, walang pastor ngayon, walang propeta, walang evangelista ngayon magturo. Ang Ama natin magturo sa buong mundo. Naunawa nyo ba ating binabasa? Ang hindi nakauna, masama. Daniel 12:10. At saka Titus 3 verse 7. At ang ugali ng tao ngayon, traditional. Mga tao, kaya ng pastor, kaya ng pare. Yun ang traditional. We must be biblical. Pero ikaw, Biblios, hindi Biblia.
Isang aklat biblikal. Bibliyon. Dapat, ang ugali mo, biblikal, ang Diyos mo naman. Punta sa kapilya, si Pastor Panginoon, gago, pare, kamang gagawa, gago. Ministro, sino maturo ba? Gago kayo. Ang Diyos mo maturo, ikaw maturo. Sa iyong puso pa mag-usap, sabi ni Cristo. Si Cristo na sabi ha, ito, si Cristo pa, maraming anti-Cristo, pastor, madaya ka. Ito, sa 6, Juan, verse 45. Ito, alam natin, ang kalooban na ang masusunod. Ito, walang taong makalapit sa akin kay Kristo. Walang pastor, walang kamanggagawa, walang ministro, walang pare, walang papa. Walang tao makalapit sa akin. Tao. Maliban nyo, pastor nyo, pare nyo, mga kamanggagawa nyo, mga ministro nyo, hindi tao. Maliban na ang Ama, nagsugo sa akin. Yung nagsugo kay Kristo, yun maglapit sa atin. Yung nagsugo sa kay Kristo, magturo sa atin, yun din maglapit. Magturo sa mga apostol, yun din maglapit sa atin. Maliban na ang Ama, nagsugo sa akin ay magdala sa inyo. Nasusulat, sabi ni Kristo. Sa mga pupita, marami. Tuturuan silang lahat ng Diyos. Nakawala pala, Diyos pala tuturo. Lahat. Noong unang panahon, Israel lang. Sa pagitan ng pupita. At sa pagitan ng apostol, sa Grego at sa Israel. Nasusulat sa pupita, tuturuan silang lahat ng Diyos. At bawat nakinig sa Ama, at natututo sa Ama, ay lumapit sa akin. Lahat, ang Diyos. Sa buong bansa, sa bawat bansa, sa buong mundo, mga anak lang. Mga anak lang. Sabi sa Matthew 11 verse 25, anak lang. Mga anak lang, kasi may anak ang Diablo. May anak ang Diablo rin. Ang sunod, Diablo rin. Sa John 8, verse 43, 47. Sabi pa ni Kristo, Ama, magturo mga pastor. Direkta sa lahat ng mga tao. Kayo mga pastor, mga pare, mga kamanggagawa, mga ministro, kahit ipon-iponin kayo, hindi maturuan ang lahat ng tao. Hindi maturuan ang anak ng Diyos. Ang magturo sa mga anak ng Diyos, Ama lang. Ang Ama na sa langit. Kami rin ay mga Diyos, mga anak ng Diyos. Kayo tao, hindi Diyos. Para kayong baboy. Hindi Diyos. Gago. Ang magturo sa mga Diyos na anak, ang Diyos na Ama rin na sa langit. Ulit, ang magturo sa mga anak ng Diyos, ang Diyos din na sa langit. Ang turo sa mga Diyos, mga anak ng Diyos, ang Ama rin na sa langit, Diyos din, hindi tao. Gago. Sabi pa ni Kristo, sa John 10, verse 34 to 35. Mga anak ng Diyos, Diyos din. Yung turo ng Diyos na Ama. Ito. Sabi ni Kristo, ang Diyos nagturo. Ito may nakawala sa Jeremias 31 verse 31 to 31. Ating masahin. Narito ang maaraw na dumarating. Sabi ng Panginoon, yung Panginoon dito, yun ang Ama natin ngayon. Sabi ng Ama, na ako'y pagtipan sa panabago sa sambahayan ng Israel at sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na kinukuha sila sa pagitan ng kanyang kamay upang ilabas sa lupain ng Ehipto. Na aking tipan, ang aking tipan ay kanilang sisirain. Bagamat ako'y asawa nila, sabagat sabi ng Panginoon. Ngayon, ama pa natin ito. Hindi asawa. Yun ay symbolikal. Mag-alaga sa kala.
bilang asawang lalaki. Siya ay babae. Kundi, ito ang tipan na aking ipagkikipagtipan sa sambahayan na Israel. Pagkatapos ng araw na iyon, sabi ng Ama, aking itala ang aking kautusan sa kalang puso, sa kalooban, at aking isusulat sa kalang puso. Itala, isulat, literal. Itala at isulat sa kalang puso. Walang tao magagawa doon sa puso. Kahit doktor pa. Kahit surgeon doktor ka pa. At ako'y kalang Diyos tama. At sila'y maging akin. Kasi ang Diyos ito, Ama talaga. Patuloy natin. At hindi na maturo ang bawat isa. Hindi na maturo. Sa buong mundo na. Ha? Hindi na maturo ang bawat isa. Ngayon, nauna na tala sa mga Israelita, katulad ng apostol. Kaya sinulat nila. Ating mabawasan ngayon. At hindi natuturo ang bawat isa sa kanila. Sa kanyang kapwa-tao. Walang tao turo. Yun ang kalooban ng Ama. Darating yun. At nakarating nga. At si Banjelo nakaunawa. Ako pa lang sa is legal. Kahit sinong bugano, sinong judges, si presidente pa, kalabanin natin. Kahit angel pa. Kahit Diyos pa. Ha? Na hindi Diyos sa Ama. Kahit sinong Diyos pa. Kahit sinong Kristo pa. Mag-ingat sa bulang Kristo at bulang propeta. 24 verse 24. Mga sinungaling lang, kalaban, no? Okay, harap-harap sa legal. Sa live. Na ginawa ko dati, ako yung vlogger rin. Natakot sa bubula ko, patuloy mo. Ayaw mo na debate. Sabi ko, bayot kayo. Kasi bayot sana, hindi lalaki. Sa 38 verse 4, verse 3 of hope. Hindi mo harap sa Diyos. Hindi matulong bawat isa sa kanila. Bawat isa, bawat tao, wala na. Nakasulat, lita po lita. Bawat kapwa, tao, sa kanyang kapatid, magsasabi, iyong kilala Panginoon, ako matulong sa kanila. Ako, direkta, yun ang direkta. Walang apostol, walang propeta. Hindi tayo doon sa turo. Bakit? Sulpot ang pastor, pare kayo, gago, galing sa western side. Nakauna sa Malakias 1:11, dakilain ang Diyos dito sa silangan, sa east, hindi sa west. Sa Malakias 1:11, sa sikatan ng araw. Mula sa sikatan ng araw hanggang sa lubungan nito. From east to west. Yun ang sabi ng Diyos sa atin ngayon. Direkta. Kahit sino tanong ko, sino tanong sa'yo? Pastor, gago. Tampalasan ka sa harap ng Diyos. Ang kalooban ng siya magtulong sa buong mundo. Ang kalooban muna naman, makinig sa pastor, sa tamang kagawa mo, sa ministro mo, tanga, sa pare mo, gago, tao. Hindi Diyos. Hindi sila mga Diyos. Kahit isa sila, hindi sila mga Diyos. Itanong ang kamang gagawa nyo kung Diyos ba ang kamang gagawa nyo. Kahit isa, hindi sila mga Diyos. Walang kamang gagawa na siya ay Diyos din. Ang panahon no, hindi Diyos. Kaya tao lang kayo. Yung ang problema nyo. Tao kasi ayong gusto eh. Sabi nyo, pag kulang ka sa karunungan, sa akin mo tatangan, wag duda. You believe, and I will give you everything. And you cannot expect something from me if you not believe in me. James or Santiago 1:5-9. God is teaching us our Father
Father, Heavenly Father, yung dakila. Sa langit, ang magturo sa atin, ang Ama ni Kristo. Tayo, pati si Kristo, tinuturuan ng Ama. Tinuturuan rin siya ng Ama. Anak lang siya sa 8:28 ng Juan. Si Kristo na kumaba, ikaw, pastor pa rin, gago. Si Kristo na sabi, ang Ama magtuturo sa lahat, directly. May akat na. Ha? Every time, ang tawag ng Biblia, yun ang panlilin lang. Pandaraya, Biblia, tanga. Aklat yun ng Ama. Ang Ama magturo sa lahat, directly ngayon. May time na indirect siya magturo, apostol, propeta, ngayon indirect na sa buong mundo. Ilang siglo na pahayag sa atin, sa Iska lang galing. Sa panahon ni Benzilo. Buti ako illegal. Kaya, ang mga libertita natakot. Walang libertita, sabi ko, live natin, ayaw na. Pag-live. Kasi, ipakita ko na, ito. Marami na. Si Biano na, wala na. Si Biano na, wala na. Biano na, labado. Si Hamskiri, wala na. Ha? At sino bang libertita na kalaban ko? Sabi, si Solano, marunong dito. Ako, legal ako. Wag mo akong ipareha ni Solano. Hindi siya legal. Ito ako kasi magdebate, may prinsipyo. Hindi ko kailangan i-memorize ang aklat, hindi. Dapat may prinsipyo. Ano siya sabi siya, sa turo siya. Paano turo si kawang-kawa lang, wala na. Disqualified ka na. Hindi ka lang, Diyos. Hindi ka hukom ng tama at mali. Mga Diyos, ang anak ng Diyos, ang magturo sa mga anak ng Diyos na Diyos din. Ang mga anak ng Diyos, magturo sa mga tao. We are the blessings. Kami magturo sa pastor. Hukuman na pastoryo, kamang-kagawa nyo, mga ministro nyo, mga palyo. Kami ang hukum. Mali sila. Mga bulaan, pupita. Nalibate. Tapos yan, aklat ng pastor, gago. Debate mo yun? Ano lang kila, hindi Diyos, Ama, pastora na, pare, gago. Ministro, kamangagawa, gago. Ang magturo, ang Ama nasa langit. Makalangit ang tuturo sa atin. Hindi tayo mundo. Para magkaroon ka, makalangit ang kaunawaan. Wala sama-sama sa kamundo, makaunawa sa makalangit na karungan. Ulitin ko, wala sama-sama sa kamundo, makaunawa sa makalangit na kaunawaan. Daniel 12:10. Ang masabi na, bulol ako. Okay, bulol ako. Nakawala naman. 32 verse 1-5. Mga bulol. Mga aral. Ang Diyos na mag-usap sa aming puso. Kinakasakapan kami para magturo din sa inyo. Ang palagi na sabi, huwag kayong manala sa akin. Sa Diyos, kayong bahala. Ang sabihin ko lang sa iyo, kapatid, may tanong ka ba? Magbasa ka. Magbasa ka. Kahit anong turo ko sa iyo, walang Diyos magmula sa iyo, magbasa ka muna. Ang Diyos magmula sa iyo. Sabi ko, basahin nyo. Makinig sa akin. Siya magturo. Siya mag-unawa. Yun mahirap sa pastor, mukhang pera. Pare, ministro, kamanggawa. Ayaw bitawan mga tao. Mukhang pera, pastor nyo. Pare nyo, mukhang pera. Kamanggawa nyo, mukhang pera. Mga ministro nyo, mukhang pera. Debate na tayo. Patunayan ko, ang Diyos, dakila, takalangit. Kayo, tangamundo. Siya ang Ama ni Kristo. Napalibutan ng mga anghel sa langit. Magturo sa buong mundo. May aklat. Yung dakilang aklat. Hindi aklat na pastor. Kamanggawa, pare. Walang pare nakaunawa na aklat pala pa yun. Wala. Kasi sa debate ng libertad safe day, wala sa kanila napagsabi may aklat pala ang Panginoon. Kaya ng ibang aklat, history, gago. Katikismo, gago.
Yung akat nyo, yun ang bubuhal sa'yo. May binigyan ko yan, laban sa inyo. Mayroon din ako. Katigis mo. Muslim, gago. So, ala na magturo, gago. Tuturuan pa kami yung anak ko Diyos. Si ala, walang anak, gago. Hindi rin sa ama. Walang gender, hindi lalaki ang alala, hindi rin babae. Sabi ng imam, gago. Dakila ang Diyos direkta magturo sa inyong puso. Puso spiritually, not physically, not personally. Hindi marinig, hindi makita. Sa ating puso, direkta siya. Basahin natin. 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. Sabi ng Diyos ngayon, hindi ba sabi ng apostol, sabi ng Pablo, hindi na. Dakila ang Diyos sa lahat. Hindi apostol, hindi pare, hindi propeta. Ang Diyos mismo, sabi ng Diyos. Ang magturo, ang Diyos daw, hindi pastor, hindi pare, hindi kamagawa. Sabi ng Diyos. Huwag humigit sa nakasulat, sabi ng Diyos. Sa kanyang aklat. Ang basahin natin, aklat ng Ama. Hindi aklat ng pastor, pare, kamangagawa, pare, gago kayo. Nabuhay kayo mga gago. Ang bulag, kapwa na akin ng bulag, kapwa kayo mahulog sa hukay, letche kayo, buhay kayo, rebelde kayo, diablo kayo. Mga anak ng diablo, sabi ni Kristo. Kayo sa ama niyong diablo. Ayaw na kinig sa ama sa langit. Kayo sa ama niyong diablo. Sabi, hindi. Gusto mo lang yun. Ang masunod, ang kalooban mo ama masunod. Your will be done, ama. Ang kalooban mo masunod. Mula sa lupa, hanggang sa langit. Pikat sa inyo, pikat. Imbis na mo pera, ayaw makinig sa Diyos, tanga, gago. Yung pera, sabi ng Diyos, yun ang kalawang yun, yun ibigay laban sa inyo. Mas mahal niyo yung pera kaysa Diyos. Gusto ng imperno. Walang taong makalala ng pera sa imperno. Hindi kailangan sa langit din. Ha? Hindi nyo manala sa imperno ang pera. At hindi nyo kailangan sa langit. Lamborghini, Palasyo. Mas, ano pa, ang katawan ko, mas mayaman pa sa inyo. Katawan ko lang. Kasi ang utak ko, ang puso ko, ito pang laki ko. Galing sa Diyos. Ang inyo lang pala yung tahanan nyo. Ang tahanan ko ang aking laman. Pag namatay itong laman, wala na. Wala nang tahanan. Either mapunta ka sa kulungan ng Espiritu, 1 Corinthians, 1 Peter 3 verse 19, o sa altar sa langit. Hindi pa sa trono. 6:9 of Revelation. 2:8. Hanggang patuloy. Kapatid, ang debatihan natin, kalooban kung nakasulat ba o hindi. Aklat ng Diyos hindi. Kaklat ng pastor o pastora. Pare, gago. Nakinig ko sa debate. Ano to? Pagandaan ng aklat? Gago. Mga sinungaling. Mahal pa. Binta. Aklat ng panahon, nakasali pati sa Waray. Sa Ilocano, sa Ilonggo. Sa Chinese, sa Japanese. Worldwide market 5 to 7 billion buyers as well by God to be read, written by the apostles and the prophets, taught by God in the ancient times. Now, God is directly teaching us. Debate tayo mga pastor, pare, mga demonyo kayo, kamang gagawa, ministro, insulto sa Diyos, kayo magturo, gago. Mag-awitan tayo sa Diyos sabay-sabay. Pupuri lang tayo, kasama si Kristo. Sa iglesia. Hebreo 2 verse 12. Mag-awitan na lang. May Kristo na doon. Ikaw magturo. Ang anak ng Diyos sa Kristo, umawit na lang sa Diyos. Ang Diyos magturo sa atin. Ikaw magturo. Late bloomer, gago. Bulaan ka, alik ka lang. Halimaw ka, buang ka, alik ka. Yun ang hukom.
Sabi ng Diyos, 1 Corinthians 3:12, 3:19, mga hangal, mga buang kalaban sa Diyos. Hanapin ka ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nasa akin din. Naghamon ako ng debate, live. Ayaw na. Gusto ba ka debate, walang live. Gago. Pahirapan nyo ba ako? Gago. Kayo na lang. Isang debate lang. O dalawa. I-share ko na ito. Nahiya ka ba? Nahiya ka? Kaya sekta mo. Mas dakila ang Panginoon, ang Ama namin, magturo sa anak. Ama tayo magturo sa anak. Hindi ina. Hindi pastor, hindi pare. Hindi kawa-kawa. Kaya ngayon, nakita ko, nakinig. Gumising na mamamaga. Nakinig. Umaawit. Gago. Pastor pinagagan. Gago. Sabi, basahin yung aklat. Makinig ko sa akin, din pastor. Hindi sabi ka magagawa. Inukada pa. Gago. Walang hiya sa Diyos, oh. Sabi ng Diyos sa Romans 1:1-5, inilangin ko siya sa mga pangalan ni Apostol Pablo na sana'y maligtas sa kasi gusto na sunod sa Diyos pero hindi sa karuhan ng Diyos. Ang karuhan sa turo sa atin, asya ang turo, hindi pastor, hindi kagawa. Yun ba yung libre na? Hindi mo babayan ang Diyos. Yun ay gift, grace, kaloob sa atin yun. Worldwide, ang Diyos matulong sa atin sa bawat panin ng bumasa. Kahit sa CR ka ba? Kahit matulog ka ba? Sa ating puso, always may puso tayo. Ito, basahin ko. Ito sa 2 Corinthians 3 verse 2. Hanggang 2 Corinthians 3 verse 2-4. Ito. Sabi na Diyos ngayon, direkta, Diyos ang sabi na, sulat ni Pablo noon. Kayo, amin, yamang nahayag na kayo sulat ni Kristo, makisano, na pinagsiwaan namin, hindi sulat ni Kristo. Sila ang unang turuan nito. Sila ang una. Hindi ng Espiritu. Sulatan kayo sa puso, hindi sa makita ng tinta, kundi sa Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga taplas sa mato, kundi sa taplas sa iyong puso. Nagturo, nagsulat na tala ang Diyos Ama sa ating puso sa pamagitan ni Kristo. O, sino ka magturo? Sa Latin? Magturo ka sa Latin? Magturo ka sa Arabo? Sa Grego? Sa Hebreo? Sa Chinese? Local languages? Magturo ka sa lahat ng tao? Tao ka lang? Ikaw magturo sa lahat ng tao? Kaya anghel di magawa yun? Lahat? Sa mga puso? Sa mga puso ng tao, ikaw turo? Gago? Puso pa lang. Ang Diyos na nakalam sa puso ng tao. 15 verse 8 of Acts. Siya lang. Walang nakalam sa puso ng tao. Diyos lang. Magtalin sa ating puso. Alam na Diyos ano na siyang puso. May sinungaling o hindi. Siya lang matulog sa puso. He can make our heart holy. Pure. Sabi sa 5:8 ng Matthew, blessed are they that pure in heart, for they shall see God. Who knows what is pure? Only God. Not man, not angels. Who knows what is pure heart? Only God. Only our Father. Who can make our hearts holy. He can only teach us directly. With a book now. With a book now. That is the book of the Father. Sa English, Libris Patris. Or aklat ng Panginoon, Libris Domini. Sa Latin, Vulgate. Ang Panginoon, yun po ang Ama natin. Salamat, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Sabi ni Kristo. Ikinuble mo ito sa mga taong hindi mo anak. Sa iyong anak, inahayag. Ang papahayag pa ng Diyos sa atin, kung nakalawa ka, anak ka pala ng Diyos, pag hindi ka nakaunawa, aksaya ka na pala basa-basa, at hindi mo pa binabasa, tanga. Nakinig ka lang. Hindi mo madaya ang Diyos, hindi ka nagbasa. Kaya wala kang unawa. Sabi ng Diyos, para maunawaan mo, mabasa ka. Pumasok ka sa eskwelahan,
Gusto mag-cum laude, wala kang binabasa, tanga ka, adik ka rin, bulag ka, buang ka. Lahat, kamura-mura. Magdebate tayo. Galit pa kayo sa akin, may ebidensya ko kung wala, buang kayo. Buang kayo. Pati mo nyo, buang. Hatulan natin pati mo nyo. Pati mo nyo, hatulan natin. Nakulang ng Kristo, nakulang ng Diyos, tanga. Sa 1 Corinthians 6, 2 verse 4. Verse 2 hanggang 4. Kapatid, palitan nyo yung Biblia na aklat ng Ama. Ang matulog, direktang matulog sa atin ngayon sa buong mundo, ang Ama. Isa lang ang may kapangyarihang magtulong sa buong tao. Sa langit at sa lupa. Pati anghel. Ang Diyos lang ang Ama magtulong sa mga anghel at mga tao. Kaya dakila ang Diyos dito sa west, sa east. Malakias 1:11. Siya ang Ama, dakila, makalangit na Ama, hindi makamundo. Si Satanas, Ama rin, tagamundong Ama. Dakila ang langit Ama. Ang mundo, masisira. Ang langit, hindi. Doon sa kinaroonan ng Ama, third heaven. Sa 2 Corinthians 12, verse 1 to 4. Kaya, si Banjelo, salamat Ama, ng Ama, kinatakutan ng pastor pare, ministro, kamang gagawa. Live, sinisir ko to. Marami ng atip at ayaw nang umulit. Sabi na, mayabang ko. Siyempre, mayabang talaga. We have pride. Pati sa sundalo, may pride. Anak ka na Diyos, may pride ka. Anak ka na Diablo, pride, may proud ka. Pride, may pride. May ipinag-iyabang mo pa. Kami rin may pride, holy pride. We glorify the wisdom of God. We glorify our Father. He is our teacher. Only the Father can teach us His children. Not humans, not angels, who are not our fathers. In flesh, we have only one Father, respectively. But in spirit, we have only one Father, Heavenly Father. Makalangit, Ama. Magturo, may aklat. Ang hindi na unawaan ng pastor ngayon, mga pare, kamang gagawa, ministro, ang pag-iral na aklat Panginoon, ang pag-iral. Ako sa akin pag-unawa, galing sa Diyos, pag nakita ko ang aklat ng Panginoon, ay, ang mga turo. Ang mga turo, hindi ikaw. Ang mga turo, siya naturo sa propeta, mga apostol, ikaw ang turo, gago. Ang turo sa propeta, apostol, ikaw ang turo, siya rin. Babasahin natin, siya mag-unawa. Magkulang ka sa karunungan, magtanong ka sa Diyos. Sabi ng Diyos. Ulit. Sa Santiago o James 1 verse 5 to 7 to 9. Kapatid, huwag kayo magtayo ng sikta. Huwag kayo manala sa sikta. Ang pag-isahan natin, ang Diyos. Sa Diyos sa mag-isahan sa sikta. Doon tayo makinig. Hindi sa tao. Hindi sa pastor, hindi pare. Ang Diyos, yun ang sa tupa, banal na sa tupa, makalangit. Celestial Father. Holy, Santo Papa. Kumayabang ka tulad ko may Santo Papa, kami na may Santo Papa, makalangit lang. Yung Santo Papa nyo, Tagalupa. Tagalupa ang Santo Papa na katulad ko, Tagalupa lang. Pari na, Tagalupa. Pari. Ama, pari, Tagalupa. Amin nun, makalangit. Ang turo sa amin. Kahit sino pa kayo, tagalupa lang. Charles Presbyterium, Obispo, tanga. Tao pa rin. Ang Diyos, direkta magturo sa atin ngayon. Binabasa ko na ang talata as a basis of our discussion.
Ang dinakila namin, we glorify God, our Father, not humans, not pastor, not priest, not fellow workers or fellow laborers and servants and ministers. You sat up in the face of God and the face of Angelo. I challenge you all in live debate. Just tell me what your time, your available time. And I am pleased to introduce you to glorify our Father who is our God, who teaches us biblically. I interpret, I explain as well by God, with the help of God, based on what is written legally, not philosophically at theologically, based on what can be read legally. We elevate this legally. We settle for the best, not for better or for good, but for the best. And God, our Father, is the best teacher than all humans and angels. He owns the book. You call it Biblia. No. It is that the teaching of Pope of Rome. Pope Serious. Biblia. Kinukumpara ng protestante galing sa Amerika, sa Europa, sa western side. Hindi sa silangan. Inakila ang Diyos na Ama namin, tagalangit ha, tagalangit ang Ama namin, sa Ama magturo sa lahat ng tao, nakila lahat ng tao, mga anak lang. Anak lang ng Diyos. Pag nananawa mo, thank God, our Father. Pag wala ka na, thank of God, demons, our Father. Demonyo para sa watano. Ama rin ang diablo. Ama rin siya. Tagamundo nga lang. Malas mo lang. May ama ka, tagamundo pa. Gago. Buang. Adik. Masala na ka. Adik, walang matilong pag-iisip. Walang matilong pag-iisip. Wala kasing adik nung unang panahon. Wala kasing adik nung unang panahon. Kung may adik nung unang panahon, siguro lang. May adik din dito para wala natin. Wala kasi, ako lang unang tawag sa adik. I apply it in present reality. May adik, hindi ba ito mag-isip? Pati anak niya, pati asawa niya, pati anak niya, pati ina niya, ripin, patayin, ama, gago. Di ba gago? Magturo na. Kami magturo, hindi Diyos, tanga. Alam nyo, mga pastor, mga pare, mga kamagagawa, mga ministro, hindi magturo yan, kulang pera. Punta sa simbahan, sa kapilya, always may pera dito ka, magwali tayo kung may pera. Magwali tayo kung may pera. Pera tayo. May katapat na pera. Mukhang pera. Sa palin yung pera yan, gago yan. Diyos na matulog, Ama. Iharap na sila sa akin. Ha? Kahit edukado siya, kahit hindi siya edukado, iharap nyo. Live. Tiyak na hindi daw yan. Marami ako, alam ng Diyos, nakita natin, na i-live ko lang, ayaw tala. Kahit tawagin mo bayot, ayaw mo ka debate. So, bayot ka pala. Gusto na lalaki, yun, bayot ka, hindi ko nanap sa akin. Sabi ng saan na mga libatista? Sabi ng Diyos. Saan na mga marulong? May aklat ko. At nakataon, salamat sa naging legal pa ko. I judge from the judgment of God with basis legally. Not based on what I think, based on philosophy and theology. Kung alam nyo lang kapatid kung anong iniisip ko, salamat sa Diyos. God is so powerful in His wisdom that I received from Him. God is very angry from heaven to those people who stop the truth from Him.
Romans 1 verse 16 to 18. Nabulol na ako, I stutter, but I still speak the words of God. And even I challenge debate. Hindi ako nahiya. Alang-alit sa aking ama, nagturo sa akin. Ako ang ginamit, despite my disability. At hindi ko sa'yo nag-resikta. Kasi, ang mas madali na sabihin sa tao, magbasa kayo. Ang Diyos bahala sa'yo. Hindi mo alam? Sabi ng Diyos, magbasa ka. Sabi ka sa Diyos, magbasa ka eh. Binibigyan suwail ka. Ang Diyos bahala, mapaunawa sa'yo. Basahin mo lang. Pag ayaw mo mabasa, kunti lang alam. Gago ka. Adik ka kasi. Tawad ka. Mas madali yun. Kapatid, hindi yan Biblia. Aklat ng ama yan. Sabi ka, ang ama pangalawa sa'yo. Bahala ang ama. Kasi yun ang gusto ng ama. Your will be done. Yun ang gusto ng ama. Yun ang gusto ng ama. Kung tayo mo, gusto mo? Gago ka? Lapastangan ka? Tampalasan ka? God can do whatever He wills to be done. Lucas 1:37 hanggang 38. Ako magturo, walang kapwa, tao. Walang kapatid. Ako, magtanim sa iyong puso. Magturo sa iyong puso. Ang puso turuan. Diyos lang nakalam sa puso. Walang pastor, walang anghel, walang tao. That is the deep wisdom of God that Satan cannot match, cannot do. He doesn't know our hearts. Satan and demons cannot know our hearts. Only God, our Father. And He is the only one can teach us spiritually. For us to be holy like Him. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 17. Ngayon, mga batas ng Diyos, magdebate tayo. Unang-unang tanong ko, anong sita mo? Sino turo sa'yo? Doon pa lang, mali na. Sabi ng pastor ni Bacalanes sa SDA, sa debate nila sa Darwin Gano, sabi, ako palawalag, aming akato. Sabi ng Darwin, kami palawalag, kami aming kategorismo ito. Hindi kayo palawalag, ang Diyos nga. Hindi kayo paliwanag, ang Diyos magpaliwanag ka. Never ka mapaliwanag, ang Diyos magpaliwanag sa makalangit ang kagustuhan. Hindi tao. Maraming talata. Kung ang Diyos nasa langit, ang tao nasa lupa, ganun din. Hindi mas mataas ang Diyos. Sa 55, 8 hanggang 11 ng Isaiah. At saka Romans 11 verse 33. Malalim. God is unsearchable. God is unfathomable. We cannot fathom the wisdom of God, the mind of God. Only Him can teach us from heaven. Sabi ni Pastor na Bacalanes, kami paliwanag, aming aklat to. Gago. Aming aklat, hindi pa aklat ng Diyos. Sila lang paliwanag. Mali. Ang Diyos magpaliwanag. Sabi na pare kami sa katedral. Kami, gago. Ang Diyos, tao kayo. Mga adik lang kayo, mga adik. Ito mga libatista, mga pusitante, pare, puro adik. Mga adik ng debate. At saan itong mga adik to? Alam nyo, ang adik, maraming adik sa reliyon. Mga pasto pare. Kamang gagawa, mga ministro, maraming adik. Akala nyo yung adik, yung nagsitit lang, hindi. Mga hindi matanong isip. Mga buang, mga bugok, yung adik. Mula pa sa Amerika yun. Mula pa sa Europa, mga sikat na bansa, mga buang lang sa parating sa Pilipinas. Pagdating sa hukom, makalangit na hukom. Turo ng Diyos sa amin, mga anak. Mga Diyos kami, kayo buang lang. Mga Diyos kami. Ama ng Diyos, kayo buang. Kayo mga adik. Mayabang kayo. Adik lang kayo. Hamak lang kayo. Dakila ang Diyos dito sa sangan. Great is God, our Father in this is.
sa sikara ng araw, from the rising of the sun. Ang Diyos naman sa west, adik, buang ang Diyos no. Buang, di ba buang? Ang Diyos sa mga pastor, pare, kamang kagawa, mga ministro, buang, adik. Bago nyo magalit sa akin, magdebate tayo. Debate tayo. Ako ang basehan. Kayo wala. Unang-unang debate ko, bakit kayo naturo? Bakit may sekta kayo? Sabi na siya, pagkakan, mag-aklat na. Anong ginawa nyo? Kinukunta mo ng Diyos, pinipigilan nyo pa sa hadlang kayo, hadlang kayo, hadlang kayo. Pinipigilan ng Diyos dahil sa sekta. 46,000 sekta. Maabot pa ng 80,000 sekta. Gago. Ang bulag, kapwa na akin ang bulag, kapwa na hulog. Hulog sa okay. Problema nyo yun. Kasi gusto nyo maging bulag. Gusto nyo maging bulag. Walang magawa ang Diyos. That is your free will. 1 Peter 2 verse 16. That is your free will to be bulag, to be blind. You not read. You cannot see God's wisdom. God knows. You cannot fool Him. Because He is God our Father. Ang mga anak ng Diyos, ang gusto ng mga anak ng Diyos, pakinggan ang Ama talaga. Ama talaga. Hindi pastor, hindi pare. Hindi kamang gagawa. Hindi ministro. Diba? Mayabang pa. Hindi, gago. Banal ka ba? Gago ka lang. Diyos ka maturo. Hindi mo nanoan, gago ka. For many times. May professional ka pa. Insulto sa Diyos yun. Insulto sa Diyos makinig sa mga sa mga tao lang. Walang kapwa magturo sa kapwa. Diyos lang. Yun ang gusto. That is the will of God. Yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang gusto. Yun ang nais ng Diyos. Banal. Hindi hangal. Ikaw hangal. Sobra natin 1 hour and 37 minutes. Tapos despite all, to the believers of pastors, priests, sa ito pa sa Roma, bulo lang, mga kamanggawa, mga ministro, I shall pray that God will call you. It is even God who calls us now. Sa 2 Thessalonians 2 verse 13 to 15. God is the one, not pastors, not man, not priest, and kamanggagawa o ministro. You should be enlightened by now if you only choose to believe God. Pag hindi ka naniwala sa Diyos, ginawa mo ang Diyos na sinungaling. Pag hindi ka naniwala sa Diyos, ginawa mo ang Diyos na sinungaling. Sa 1 John 5 verse 7 to 10. Problema mo yun. Kasi ginugusto mo makapakabuang o makapaka-adik o maging tanga. Walang magawa so. Mamatay kang tanga, gago, adik, buang. Yun ang hukom. Manunumbat, sabi ng Diyos. Sawayin silang may kamagsikan. Yun ang sabi ng Diyos directly sa amin. Aming binawasa aklat. Sa Titus 1:11 verse 13. Sulat pa ni Pablo. We pray that God will roll on your hearts with the Holy Spirit and in the name of Jesus Christ. To God be the glory from the east towards the west. In the name of Jesus Christ and the Holy Spirit. Amen. Again, thank you for watching and listening. I will share this to all. To YouTube and Facebook social media. Diyos lang kalala natin ito. Diyos lang, Ama lang. Hindi pastor, hindi pare, hindi kagawa, hindi ministro. Mas dakila ang Diyos sa lahat. Walang kapwa, walang kapatid ba ito? Diyos lang, ako,
That is the will of God. Through His book now, God is the teacher of His own book to all the people worldwide. Thank you. Kasi, ano, James? James, Ano lang basta? Alika, James. Sige. to God, Father, be the glory and the name Father of is. to God, Father, be the glory from the east, in the name of Jesus Christ, our gospel King, together with the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Bye-bye. Now let's sing along to our Father. Bye-bye. Itataas kita, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita, itataas kita, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita.
Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong pag-ingat, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, hanggang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patuloy mo kami sa aming mga sala, para lang mapagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At